Nag-start ka mag-intermittent fasting at napansin mo, 1 week na, 2 weeks na, wala pa rin nangyayari, hindi ka pa rin pumapayat. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 3 reasons kung bakit hindi ka pumapayat with intermittent fasting. So, mag-start na tayo? Now na. Hello and welcome! This is Coach Sans at tumutulong ako para ma-enjoy mo din ang life mo with a happier, healthier, sexier you. Alam mo, ako personally, hindi ko talaga namamalayan na nag-IF na pala ako. Kasi ang first meal ko in the morning around 7 to 8 a.m. Tapos yung next or yung last meal ko is 3 to 4 p.m. in the afternoon. Bali, early dinner na siya. So madalas, naka 16-hour fast pala ako nang hindi ko siya namamalayan. Pansin ko, sobrang hirap ako makatulog sa gabi kapag late na yung dinner ko. So, stressed, puyat, cravings, and the cycle goes on and on. Ikaw, ano yung napansin mo magandang effect sa'yo ng intermittent fasting? Comment below. Number 1 reason bakit hindi ka pumapayat sa intermittent fasting is hindi ka kumakain ng enough. Like, bakit? Eh, di ba yung ang goal natin, mas konti yung kakainin natin, mas papayat tayo. Kasi yes, ang goal natin sa intermittent fasting is mabawasan yung frequency ng kain natin. Kaso ang nangyayari kasi hindi mo namamalayan, nagiging crash diet na pala siya. If you think about it kasi, ang IF, yung dati mong 3 or 4 to 5 meals per day, i-compress natin siya, magiging 1 or 2 meals per day lang siya dapat. Ganito kasi yung nangyayari sa IF. Kapag hindi ka kumakain ng enough, taas ang hunger hormone mo, yung ghrelin. Di ba mga friend natin yan? Ghrelin. So, ang mangyayari nun, mataas si ghrelin, tataas din ang sugar cravings mo. Tataas ang insulin at magsusto ng taba ang katawan. Kaya mawawala ang body sa fat burning mode. And alam mo din ba na bumabagal ang metabolism natin kapag hindi ka kumakain ng enough? Kaya make sure na kumain kapag gutom and stop kapag busog na. And syempre, malaking bagay din yung quality ng food na kinakain natin. Which leads us to number 2, no to pekeng pagkain. So ito yung mga junk food sa madaling sabi. And I know, nakapakahirap nito lalo na kapag nasa city ka, junk food dito, junk food dyan, ang daming fast food dyan. Readily available kasi ang mga ito and aminin na natin, mas affordable din, di ba? Narinig mo na din ba yung sinasabi nila na pag naka-IF ka daw, pwede mo nang kainin kahit anong pagkain. Basta pasok siya sa eating window. And yes, tama naman. May mga pumapayat naman talaga kapag sinusunod yon. Pero, alam mo ba na for a short period of time lang. Alam naman kasi nating lahat na ang junk food ay hindi talaga meant para makabusog and madalas mataas sila sa sugar. And alam naman natin, itong dalawang combination na to, madalas talaga magkukos siya para mag-store tayo ng taba sa katawan natin. Alam mo, ang daming tao ngayon may sleep issues. Sobrang halos lahat ng nakakausap ko lately, hirap makatulog. Kapag kasi kulang yung tulog natin, the next day, tataas si ghrelin o ito yung hunger hormone natin. Kapag kasi mataas si ghrelin, tataas din si cortisol. Syempre, di siya papahuli. Ang ginagawa pa naman ni cortisol, pinapataas niya yung blood glucose level natin. So, wala na namang fat burning. Magkakaroon ngayon ng inflammation kasi hindi nakapag-repair yung body natin. So, sa madaling sabi, ito si ghrelin, tataas ang sugar cravings. Si cortisol naman, gusto niya ng more blood glucose level, kaya magkakaroon talaga ng bilbil. Ay, diba? Ang sad. Ganyan siya ka-importante ang sleep sa pagpapapayat natin, sis. Click here if gusto mo rin pumayat while walking. I hope makatulong sa'yo and I'll see you on the next one. Mwah!